air sensor. Kasi na-try ko rin doon sa customer to kaninang umaga. Inano ko doon sa pinakabugahan ng hangin. Kasi malamig naman yung kwarto. Tapos sinit sa number 30, hindi nag-automatic. Hindi siya nag-automatic. So dapat naka 30 na siya, tapos kunting lamig, mag-automatic na yung compressor off. So ngayon, para mapag-aralan ko rin, ma-check ko ng gusto, inuwi ko muna dito sa shop ko. So focus muna ako ngayon dito sa air sensor. Yan. So ito na mga aircon lovers, natanggal na nga natin yung air sensor. I-check natin to kung ano yung value niya. So dahil wala nakasulat din sa ano, sa sensor mismo kung ng value, check na lang natin, i-tester natin. So may reading po tayo na 4 point something. Ano yung gumagalaw. Yan. Ayan yan. 4.7. Ito yung ano niya. Parang medyo ano naman, medyo mababa. Kasi kadalasan sa air sensor, nasa 7, 6, 7, 8 yan. Yan o, bumababa. Yan. So, try na rin natin kasi meron akong kinuha itong isang sensor. Galing ito sa ano, sa Universal. Import. Yung isa. Yan. So, sasubok natin to. Ito lang galing sa Universal. Kadalasan kasi sa Universal, mga ano yan, 6 to 8 ohms. K ohms. Yan. 7.7. So, try natin. Gagawin natin dito mga ka-aircon lovers. Kasi lalagay muna natin sa freezer para makita natin kung gumagalaw. Yan. Ito yung original na sensor na nakakabit dun sa aircon. Yan. Although tumataas naman siya, talang medyo ano, medyo mababa. Ayan o. Kaya siguro
Yun yung papanood yung mga upload videos ko. Yan, mga mandar na, mga Kerkon lovers. Sana maging successful tayo dito. Panoorin nyo lang kasi ito, lalong-lalo na pag mga baguhan tayo, para hindi na natin antayin na mag-automatic pa, palamigin yung kwarto. I-share ko lang sa inyo to. Pero ni-reprocess ko na yan. Nilik test ko, pinasin ko ng gusto, nargahan ko ng preyon, lumamig, ang ganda maglamig, nagbaback frost. Tapos kinabukasan nung ginamit namin customer, magti-text sa'yo, nag-yellow na naman, di ba? Parang siguro kung may leak yan, pero imposible na kasi magkaroon ng leak yan dahil nilik test ko na. Tapos naka-sealed na yung pinaka-access valve niya, tinanggal ko, naka-pinch off. So para wala talagang para hindi na rin ako malito, kasi kung kagamitan, iiwanan ko lang yung access valve, malilito din ako. Ayan, gaya nga umandar, nag-yellow naman talaga siyempre sa umpisa. Then itong palalagyan ko mamaya yan, yung sa taas, kasi medyo may singaw, wala na yung foam. So ibig sabihin maganda yung system niya. Yan. Ganun lang mga Kerkon lovers. Titingnan lang natin yung sensor kung obra, kasi nga unang-una si LG wala akong piyesa. Kaya ang purpose ko dito, dinala ko sa shop kasi maghanap ako ng may mga board kasi ako before na mayroon din mga sensor board ni LG. Kaya lang wala akong siya, which is normal lang naman kasi kaumpisa lang andar. Yan, pag hindi siya nawawala tuloy-tuloy na magbi-build up, maaaring may problema sa system. Yan, ganun lang mga Kerkon lovers. Obserbahan lang natin ito na paano na siya, patunaw na yung yellow sa evaporator. So magba-back frost na siya. Pag nag-back frost yan, ibig sabihin okay yung system niya. Ayan natutunaw na. Sa start kasi normally talaga nag-yellow, then matutunaw. Yun yung lalo na pag unang andar. So ganoon lang mga Kerkon lovers. Yan, mamaya ang gagawin natin dito para ma-monitor natin is mapapansin nyo naka-sealed na po yan, wala na access valve yan. Yan, ganun lang mga Kerkon lovers. Kailangan konting tiyaga rin dahil siyempre yung performance natin nakasalalay din, diba? Hindi ko muna ginalaw yung system, wala ko muna akong ginalaw kasi nga na-obserbahan ko naman maganda naman maglamig dun sa bahay ni customer nung umaga. Ay tanghali ko na napuntahan pero umaga siya nag-text sa akin kasi gabi daw yun nga nag-yellow. So pinalagyan ko na ng temporary na insulation. Yan, ngayon ang gagawin natin dito mga Kerkon lovers, lalagyan natin ng, nahirapan ako, walang cameraman Yan, lalagyan natin ng thermometer. Yan, ito yung kagandahan sa thermometer, nandiyan na lahat. Yan, kaya kailangan mura lang yan, kayang-kaya nyo bilhin yan. Yan, nandiyan na yung thermometer. Yan, para ma-monitor natin kasi nakasit ng 16 yung board natin. Then titingnan natin kung ano yung temperature mare-reading ng thermometer natin. Ayun 16, diba? Lang mga Kerkon lovers, kailangan gamitan din natin ng konting tiyaga din. Yan, para at least pag binalik natin sa customer, kampante tayo na hindi natatawag ulit.
or kung tatawag man after 3 to 6 months na, diba, for cleaning. Yan, gagawin natin, i-ano ko rin yung sensor dito, itututok ko, monitor ko lang kung mag-automatic siya, kasi yung number 30 na dun sa original na sensor is hindi siya nag-automatic kahit itutok mo dyan. Yan, naka ano na 14 plus na yung ano natin, yung sa reading ng thermometer natin. Yan. So siyempre yan, hindi naman 100% ano yan eh, magkatugma eh. Yan, titingnan natin kung yun, kung mapapansin nyo nag-automatic na, tumaas na yung ano. Titingnan natin kung mag-automatic. Dito naman tayo nakano sa amperahe. Titingnan natin. Kasi kanina sa temperature eh. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo, pagka nagbago yan, bumaba bigla. Nag-automatic po yung compressor nun. Ayun. Diba? Kita nyo mga ka-aircon lovers? So, successful na mga ka-aircon lovers. Nag-automatic na siya. Unlike before, nung binalikan ko yan, as per customer din is, kahit naka number 30 na daw, umaandar pa rin yung compressor. Dalawa kasi aircon niya. Ano to, parang reserva lang. Kasi nga, napabili siya before dahil pinagawa niya. Tapos, yun nga, ginawa ng technician.
nag-yellow pa rin daw. So ang ginawa, siguro nadismaya na siya, in-stock na lang, bumili ng carrier naman ang binili niya. So nagkataon na naging napatawag sa akin yan, nagpa-cleaning siya. So nalaman niya na nagre-repair din ako, kaya ayun,